natin gusto mong pumunta sa malayong lugar gamit ang motor mo pero ayaw mo gamitin yung cellphone mo pang navigate kasi baka masira ang sensor ng camera dahil sa vibration, tumalsik, mahulog o yung iba naman nadidistract sa mga screen ng cellphones nila dahil sa mga biglang pop-up ng messages habang gumagamit ng mapa. Gusto mo ng compact at minimalist na navigation. Ito ang Beeline Moto 2. Ang masasabi kong pinaka-compact na navigation na pwede mong isalpak dyan sa motor mo. Hindi na bago sa paggawa ng ganito ang Beeline dahil unang nilabas nila ang version 1 4 na taon na nakalipas at ngayong taon nilabas nila ang Moto 2. Alam nyo itong kahon, kung wala lang logo, akalain mong kahon ng oil filter to eh. Beeline Moto 2 Navigation for Motorcycles. Ano bang meron dito? Quick and easily planned amazing routes. Compass mode, distraction free, turn-by-turn navigation. IP67 ang Navi, kaya huwag kayo maglala kung abutan kayo ng ulan sa daan dahil waterproof ang Beeline Moto 2. Kahit mabasa pa ng matindihan, okay lang yan. Sa loob ng box, actually, ito lang yung laman niya. Meron tayong charging cable na USB to Type-C. Maikli lang to. Quick startup guide, paano i-operate o paano i-download yung app at kung ano-ano pa. Dalawang goma, 2 piraso itong maliit, 2 pirasong malaki. At ito yung mounting niya. Dito nyo ilalagay yung goma. Rubber to eh. Tatanggal to yan. Kung gusto nyo ilagay sa handlebar, ganyan yung magiging itsura niya. Mamaya papakita ko sa inyo. At ang ating Beeline Moto 2. Ganda niya, no? May dalawang version to, isang silver yung gilid at gunmetal. Kinuha natin yung gunmetal version para mas maraming bagayan. May mga LED indicators tulad na lang dito sa taas. Kapag magbibigay siya ng alert o warning na kailangan nyo ng lumiko, kung ano pa man, iilaw tong indicator para mas mapansin nyo siya, may mga beep sound kayo maririnig. Subukan natin ilagay yung mounting. Pwede dito sa gitna eh, oh. Pero subukan natin ilagay dito sa gilid. Then meron tayong 2 goma. Ito yung 2 mahabang goma. May 4 na hook yung mounting. Dito natin lalagay yung 2 goma. Then, salpak na natin yung isa. Yung kabila naman. Ayan, ganyan! Sabay ikabit ng ating Beeline Moto 2. Kung napapansin nyo dito sa likod, mayroon siyang kapitan. Iti-twist at lapat lang natin to. Ganyan. Yan siya. Hindi na matatanggal basta-basta yan. Tignan nyo kung gaano kaliit ang Beeline Moto 2. Gusto ko yung itsura niya. Simple, sleek, minimalist, sobrang compact. Maganda tignan kapag nakalagay na sa cockpit ng motor natin. Subukan natin buksan. Para i-operate, kailangan natin i-hold ng 3 seconds ata itong bandang baba. Pindutin lang natin. Ayan. By the way, hindi po siya touchscreen para ma-operate nyo yung Moto 2. Meron tayong 4 na button, up and down, left and right. Hindi siya pwedeng operate ng ganyan. Glove friendly po ang Beeline Moto 2. So kahit suot nyo yung gloves nyo, madali nyo may-operate ang Navi na to. Sa ngayon, andito tayo sa main display ng Moto 2. Makita natin kung ilan na lang natitirang battery, orasan. Ano itong 14 kilometers na nakalagay dito? Ito na ba yung natakbo? Kasi mula nagamit ko to, hindi ko lang sure. At may motor sa ilalim. Ano to? Uy! Teka, parang masaya yun ah. Ang cool nito. Sumusunod yung motor. So kapag may hinihintay kayo at gusto nyo malibang, ikot-ikutin nyo itong Navi nyo. Also, anti-glare ang Navi. So for example, nasa sobrang katirikan kayo ng araw, nasa malayang lugar kayo at kailangan nyo ng mapa. Huwag kayong mag-alala dahil madali nyo pa rin siya makikita kasi nga anti-glare. Ang laki rin ng display, no? By the way, we do have 1.5-inch TFT display. Para sa akin, yung ganito ka-compact na Navi at ganitong klaseng screen, okay na. So pindutin natin yung baba. Makikita natin yung mismong percentage ng battery natin. In left and right, andito yung adjustment ng brightness. As of now, nasa pinaka-todo tayo. Ewan ko, gusto kong lagi nasa todo ang display ng mga device ko. Isa pang pindot sa baba, mapupunta tayo sa options kung saan pag pinindot natin itong kanan, makita natin yung information ng Navi o yung hardware, yung firmware. At kung gusto nyo i-pair o unpair sa cellphone nyo, yan dyan yan. Mamaya balikan natin yan. Reset. Ito kung gusto nyo ibalik sa default settings yung Navi. Legals, to wala naman to. Para ma-operate natin ang Beeline Moto 2, syempre dapat mayroon tayong application. So, install lang natin ang Beeline application. Medyo na-setup ko na itong akin. Siya nga pala, para magamit yung mapa dito sa Navi natin, kailangan nyo ng network connection. So, madaling salita, kailangan nyo ng data. As of now, meron naman tayong internet. Subukan natin pumunta sa Garage Point, Manila. Putin tayo ng 1 hour 31 minutes. 37 kilometers. Nakasulat din dito kung ilang tollgate dadaanan natin. At, meron tayong compass. Ano to? Okay. So tara, alis na tayo. Kunyari, pindutin natin tong go. Ayan.
napansin nyo na bago yung navigation natin. Dito sa phone, ganito ang itsura niya. Tataka kayo kung katiwa-tiwala ba ang Beeline app. Huwag kayong mag-alala dahil ang mapa na to ay powered ng Google Maps. So yes, katiwa-tiwala itong mapa na to. Pag babiyahin na tayo, ganito ang itsura niya. Habang natakbo kayo, makikita nyo ang black background na may sinusundang kayong solid color. Yun yung ruta nyo. Sa gilid naman, yun yung mga faded na daan. Aaminin ko sa una, medyo nakukulangan ako kasi sanay ako sa Google Maps o Waze na kung saan ang dami kong information o data na nakikita sa screen ng cellphone ko. Tapos dito sa Navi, biglang ito lang yung nakikita mo. Pagdating naman sa accuracy ng mapa, sinubukan kong hindi sundan yung sinasabi niya. May mga time na lumiko ako sa mga lugar na gusto ko. Sinubukan ko yung rerouting niya kung gaano kabilis. At wala pang ilang segundo, gumagawa na siya ng ruta na mas convenient. Katulad kung paano nag-ooperate ang Google Maps. Tsaka habang nandito kayo sa display na to, pwede nyo pang pindutin ang mga buttons dito. For example, pindutin natin itong baba. Ang oras pang itatagal ng biyahe, present na oras at kung anong oras kayo makakarating, gaano kalayo ang pupuntahan nyo, gaano kabilis ang takbo nyo, makikita rin dito. Battery ng Navi at battery ng cellphone nyo, makikita nyo rin dito. Ride menu, ano to? For example, pindutin natin yung kanan. Kung gusto natin tapusin yung ride, stop yung ride, at skip waypoint. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, binibigyan niya kayo ng alert sa pamamagitan ng mga LED indicator sa taas at ang mga beep sound. Napansin ko siya kapag may mga dadaanan akong liko. Sabi natin mga sharp turn, umiilaw itong taas. Itong dalawang indicator dito sa taas. Also, dito sa app, pwede yung i-record ang lakad nyo. Ito yung mga naging biyahe nyo. Hindi ko lang magandang features to, hindi. Kasi malalaman nila kung saan kayo pumunta. Pero anyway, ayos na may ganong features. Dito pwede yung ayusin yung settings ng application. Shockproof din po ang Navi. Mahulog nyo o mabitawan nyo ang Navi. Kasi unang-una magaan lang siya. Tsaka masabi kong high quality material yung ginamit sa kanya. Oo, magkakaroon siguro ng scratches pero sira sa loob. Basag ng screen. O hindi. Well, siguro kapag di nasang pangyayari, sumemplang kayo, wag naman sana. Siguro, doon magkakaproblema. Pagdating naman sa battery life, tumatagal ang Beeline Moto 2 ng 14 hours. Mas tatagal pa kapag nakapatay yung screen, syempre. May save nyo rin yung battery ng cellphone nyo kasi nakapatay yung screen. So, mas mahabang battery, mas masaya ang biyahe. Also, nag-offer din ang Beeline ng accessory na kung saan yung mismong holder nyo doon, yun yung mismong charger nyo. So, every time na sinasalpak nyo yung Beeline, nag-charge siya. Magkano ang Beeline Moto 2? Para dito sa compact navigation na to, mabibili nyo to for an SRP of 13,990 pesos. Aaminin ko, hindi para sa lahat ang presyo na yon. Pero kung katulad ko kayo na mitikuloso sa motor, gusto ng mga minimalist lang na device, ng Navi, o kung ano pa man na pwede isalpak sa motor. At the same time, high quality. Also, walang mga distractions kasi walang mga magpa-pop up ng mga messages sa Messenger, sa Viber nyo, sino man na natawag sa inyo. Lalagay nyo lang cellphone nyo sa bag nyo, buksan nyo lang data nyo, and yun, pwede nyo na i-operate to. Pero kayo mga cutie pies, kung tatanungin ko kayo, bibili ba kayo ng ganito ka-compact na GPS para sa presyong 13,990 pesos? Let me know in the comment section down below. Guys, ito ang pasabi kong pinaka-compact, pinaka-sleek, pinaka-minimalist na GPS na pwede nyo ilagay dyan sa motor nyo. Nakatulong po itong video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong maglala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po ang pag-subscribe nyo. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content. Subukan ko lang to sa daan. Ang cool eh.